Magandang araw mga ka-anxiety. Nandito na naman tayo ngayon para magbahagi ng ating mga nalalaman at mga kaalaman tungkol sa anxiety at depression, kung paano ba talaga ito i-overcome. Ngayon, ang ibabahagi ko sa inyo ngayon ay tungkol ito sa apat na salita na sinabi ni Dr. Claire Wex, na ito yung dapat mong gawin para ma-overcome mo ang anxiety at depression mo. Pero bago ang lahat, ito, dumating po yung parcel natin sa bisikleta dahil gusto kong mag-rides ulit, kaya lang hindi ako makapag-rides dahil wala akong brake pad. Kaya ngayon, bumili po ako ng brake pad sa Shopee. Mura na rin to, nasa 300 ang pares, bali nasa 600 yan, dalawang pares na yan. Ngayon, pinalitan ko rin yung gulong at nang sa ganun, hindi na ako maplat kasi luma na rin yung gulong ko at manipis na, kaya pinalitan ko na rin at ako na rin yung nagkumpuni dahil madali lang naman dahil kumpleto naman ako ng tools. Alam nyo mga ka-anxiety, ang pinakauna ko talaga na naging problema ay ang panic attack, na naging panic disorder na. Sobrang wala talaga akong idea sa kung ano yung nararanasan ko na ito. Ang panic attack kasi, sa tuwing inaatake ako nito, feeling ko talaga ay katapusan ko na. Kaya emergency lang yung una kong pupuntahan. Kaya yun nung naging panic disorder na, dito na mas lalong lumala yung takot ko, dahil dito na ako nakalikha ng mga sari-saring phobia gaya ng agoraphobia, social phobia, thanatophobia. Ang ibig sabihin ng panic disorder, ito yung kaisipan mo ay lumilikha na ng mga katang isip na nakakatakot, nakakakilabot o yung nakakawalan ng pag-asa, tulad ng kamatayan, malalang sakit, kahirapan, wala nang nagmamahal sa'yo, mga panghuhusga, o mag-isa ka na lang sa buhay. Yan ang mga halimbawa ng kathang isip na pinaniniwalaan ko dati, na nagdudulot ng sobrang takot sa aking kaisipan. Kaya takot na akong lumabas o yung magbiyahe, takot na rin makipagkwentuhan, pati yung mga gusto kong gawin ay hindi ko na nagagawa dahil sa takot na nararanasan ko. Kaya ito yung apat na mahiwagang salita na galing kay Dr. Claire Wex kung paano i-overcome ang panic attack at panic disorder. Una ay harapin. Kailangan mong harapin ang takot na nararamdaman mo o iniisip mo. Ang tanong, bakit? Ang sagot, para malaman mo ang totoong resulta na wala naman talaga yang kabuluhan. Sabi ni Dr. Claire Wex, yan daw ay isang pansamantalang kemikal na wala sa lugar, na kapag hindi mo hinarap ay mas lalong hindi mawawala. Pangalawa, ito yung accept. Ang tanong, bakit? Ang sagot, kailangan mo itong i-accept dahil nandyan na yan. Kaya sinasabi na i-accept para matigil ang paglaban, dahil ang paglaban ang dahilan ng panibagong problema na nagdudulot ng paglala. Pangatlo, ito yung float. Ang tanong, ano ang float? Paano ito gawin? Ang sagot ay kapag nararanasan mo ang panic attack, panic disorder, mga kaisipan na pangit, ay hayaan mo lang, magpabugbog ka. Huwag kang magreklamo, huwag kang gumanti, huwag kang dumaing, huwag mong sabihin na delikado, o huwag ka nang gumawa ng paraan, huwag kang magtago, o sa madaling salita, huwag mong bigyan ng reaksyon. Ganyan ang plot. Pang-apat, ito yung let time pass. Ang tanong, paano ito gawin? Ang sagot, ganito yan. Kapag nakakaranas ka ng panic attack o nakakaramdam ka ng pangit, ay huwag mong tangkain na pagandahin ang nararamdaman mo habang nararanasan mo ang mga ito. Huwag mo rin tangkain na labanan ang panic attack mo. Hayaan mo na lumipas ang oras. Dahil gaya ng sabi ko, ang panic attack parang isang ulan. Minsan malakas, minsan mahina. Pero lumilipas din yan. Dahil walang ng supply ng tubig, kaya lumilipas. Ganun din yan sa panic attack. Kaya lumilipas dahil wala na siyang supply ng adrenaline. Ganyan yung ibig sabihin ng let time pass, yung wala ka nang gagawin sa nararamdaman mo dahil lilipas lang din yan. Yan yung sinasabi ni Dr. Claire Wex na isang kemikal sa utak natin na walang kabuluhan, na kapag pinakialaman mo pa ay lalong hindi mawawala. Itong apat na salita na ito mula kay Dr. Claire Wex ay iisa lang ang ibig sabihin nito. Acceptance lang talaga ito, dahil pinadali lang ang paliwanag para mas lalong maintindihan. Epektibo talaga basta mapag-aralan mo lang. Nasa state kasi tayo ng nalilito,
nahihiya, natatakot, nagtataka, nagtatanong, nag-aalala. Kaya ito ang nagpapalala sa nararamdaman natin kapag hindi natin naiintindihan. Kaya mahalaga na magawa natin o magawa mo ang apat na sinasabi ni Dr. Claire Wicks para mawala ang lahat ng state na yan. Uulitin ko para mas klaro. Yung panic attack ko, kaya naging panic disorder dahil nasa state kasi ako ng nalilito, nahihiya, natatakot, nagtataka, nagtatanong, nag-aalala. Ito yung nagpapalala sa nararamdaman ko dati. Kaya kapag hindi ko naiintindihan, kaya mahalaga na magawa natin o magawa mo ang apat na sinasabi ni Dr. Claire Wicks kapag nagpanic attack ka para mawala lahat ng state na yan. Sabi ng karamihan, kung nabubuhay lang daw ngayon si Dr. Claire Wicks ay malamang siya ang pinakadakila at pinaka-the best na mental health influencer. Si Dr. Claire Wicks kasi kung hindi ako nagkakamali, siya ay scientist din ng nervous system. Nakaranas din siya ng panic attack at ang dahilan kung bakit nagkaroon siya ng anxiety disorder ay na-misdiagnose siya ng tuberculosis at simula noon ay naging anxious na siya. Alam nyo mga ka-anxiety, ito yung naobserbahan ko sa sarili ko simula noon nagkaroon ako ng anxiety disorder. Wala pala akong self-care sa sarili ko noon. Ngayon, noong nararanasan ko na ang panic attack at naging panic disorder na rin, ay yung akala ko na nagmamalasakit na ako sa sarili ko ay napagtanto ko na hindi pala ang sarili ko ako nagmamalasakit, kundi ang mga sintomas ko na ang naging mahalaga na sa akin. Yung akala ko, ito kasi yun yung akala ko na comfort zone, iyon pala ay kulungan. Kaya yung sarili ko, akala ko nagmamalasakit ako, yun pala ay napapabayaan ko na. Dahil nga sa mga pinaggagawa kong hindi tama. Ito yung mga mali na ginawa ko dati o ginagawa ko dati. At alam ko, ginagawa rin ito ng karamihan. Ito yung mali na iwasan mo ang discomfort. Mali na labanan ang panic attack. Mali na magreklamo araw-araw. Mali na gumante sa nararamdaman. Mali na magtago. Mali na pilitin mong pagandahin ang nararamdaman mo habang nakakaramdam ka ng pangit. Mali na hindi ka na kikilos. Mali na hindi ka nakakain dahil masama ang loob mo dahil sa mga discomfort na nararamdaman mo. Mali na magalit ka at sisihin mo ang mundo dahil nga sa mga pangit mo na nararamdaman. Mali na pabayaan mo ang sarili mo. Itong lahat ng nabanggit ko dito at kapag ginagawa mo ang lahat ng mga ito ay patunay lang na hindi mo namamalayan na hindi ka talaga nagmamalasakit sa sarili mo. Ito yung ibig sabihin ng acceptance na sinasabi ni Dr. Claire Wicks. Ang acceptance ay hindi nangangahulugan na wala ka ng pagmamalasakit sa sarili mo dahil hahayaan mo na maramdaman ang mga sintomas mo. Hindi kasi porket hahayaan mo na ang mga sintomas mo na maramdaman ay wala ka ng malasakit sa sarili mo. Pero kung naiintindihan mo yung sinasabi ni Dr. Claire Wicks, yung apat na yan na sinasabi niya, yan ang tunay na malasakit sa sarili mo dahil makikita mo dyan ang tunay na kalayaan na hinahanap-hanap mo. Alam nyo, maaari kang matutong tumanggap dahil ang pagtanggap ay hindi nangangahulugan na wala ka ng pagmamalasakit sa sarili mo. Ang pagtanggap ay bahagi ng kung paano natin natututunan na magkaroon ng tunay na malasakit sa sarili. Tandaan nyo ang sinabi ni Dr. Claire Wicks na ang panic attack, panic disorder, ay isa lamang chemical sa utak na walang kabuluhan. Sa madaling salita, walang kwenta na dapat mawala ang malasakit mo dito para ang tunay na malasakit mo sa sarili mo ay maibigay mo. Yun yung kalayaan.